Hinahayaan ng lahat na tumayo para sa ating panimulang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, manatiling tumayo para sa ating panimulang pampasigla. Alam niyo ba ang kantang Ako ay may ulo, may balikat, may bewang? Alam niyo ba yon? Mabuti kung ganon. Sabay-sabay natin kakantahin. Ako ay may ulo na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. Ako ay may balikat na aking ginagalaw, aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. Ayan, maraming salamat sa inyong kooperasyon para sa ating pampasigla. Nawahay, napukaw ang inyong isipan at diwa upang hindi kayo aantukin sa ating klase. Ngayon, bago kayo umupo, maaari niyo bang kunin ang mga basura na nakakalat sa ilalim ng inyong upuan at pakiayos ng inyong mga selya. Ayan. Ayan, mayroong basura sa iyong ilalim ng upuan. Bibing Aileen. Okay. Maaari na kayong umupo. Ngayon, class, may liban ba ngayong umaga? Wala. Very good. Bigyan natin ng very good clap ang inyong mga sarili. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Ayan. Ngayon, class, upang hindi kayo antukin sa ating klase, mayroon akong inihandang alituntunin na kinakailangan nyo sundin. Pakibasa lahat. Ang una, pangalawa, pangatlo, at pang-apat. Ayan, naiintindihan ba ang ating alituntunin sa loob ng klase? Naiintindihan ba? Mabuti kung ganon. Kailangan nyo itong sundin sapagkat ang hindi susunod sa ating alituntunin ay mayroong gantimpala sa akin. Ayan. Ngayon, class, sino ba sa inyo ang nakaalala ng ating tinalakay noong nakarang araw? Mayroon ba? Yes? Binibini China? Ito ay pang-uri. Ano ba ang ipinapahiwatig o ano ba ang pang-uri? Binibining Jesus. Tama, magaling. Tunay nga na kayo ay nakinig sa ating tinalakay noong nakaraang pagkikita. Nawa ay sa ating klase ngayon ay makinig kayo ng makinig pa rin kayo. Ngayon, mayroon akong ipapagawa sa inyo. Mayroon tayong gagawin. Ang pamagat ng ating gagawin ay larawan ko, hulaan nyo. Alam nyo ba yon? Mabuti kung hindi nyo alam. Dahil ito ay ating gagawin. Ngayon, mayroon akong larawan na ipapakita sa inyo. Ang gagawin nyo ay obserbahan, intindihin kung ano ang ipinapahiwatig ng larawang ito. Ito ay konektado sa ating klase ngayon. Kaya, ibabahagi nyo kung ano ang iyong naobserbahan. Ayan. Nakikita nyo ba sa ating TV screen kung ano ang larawan? Yes? Binibining Arlibo. Anong naintindihan mo? Ito ay sumusulat. Ano pa? Nakikinig. Ano pa? Nagbabasa. Ayan. Mayroon na bang ideya ang lahat kung ano ang ating topikong tatalakayin ngayon? Yes? Binibini sa panda? Ito ay mga makro kasanayan sa Filipino. Ang pamagat ng ating leksyon ngayong umaga ay tungkol sa mga makro kasanayan sa Filipino. Sabay-sabay natin aalamin kung ano nga ba ang mga makro kasanayan sa Filipino. Handa na ba lahat? Mabuti! Ngayon, class, bago tayo magsisimula sa ating talakayan,
Mayroon akong mga layunin na kinakailangan nating makamit pagkatapos ng klase. Maaari ba ang pakibasa, Binibining Daropines? Maraming salamat. Nawa ay naintindihan niyo ang ating layunin sa loob ng klase. Ngayon, dadako na tayo sa mga makrong kasanayan sa Filipino. Ang unang 5 makrong kasanayan Filipino ay ang pakikinig o tinatawag natin sa Ingles na listening. Binibining Gian, maaari mo bang basahin? Maraming salamat. Ang pakikinig o tinatawag natin sa Ingles na listening. Ito ay ang kakayahang unawain at pakinggan ang mensahe o impormasyon na ipinapahayag. Halimbawa na lamang, pakikinig sa guro habang nagtuturo o radyo o balita. Hindi ba't mayroon tayong mga naintindihan? Pangalawa ay ang pagsasalita. Ginoong Yago, paano mo masahin? Maraming salamat. Ang pagsasalita o speaking, ito ay ang pinapahayag ng ating salubin, ideya, damdamin sa pamamagitan ng wika. Halimbawa, pagbibigay ulat sa klase o pagkikipag-usap sa iyong kaibigan. Naintindihan ba? Maraming salamat. Pangatlo ay ang pagbasa. Maaari bang basahin, Binibining Daropines? Maraming salamat. Ang pagbabasa o tinatawag sa Ingles na reading, ito ay ang kasanayang umunawa ng mga nakasulat na teksto tulad ng aklat, artikulo o tula. Halimbawa, pagbabasa ng maikling kwento o sanaysay. Halimbawa na lamang, ipagkatiwala mo, Florante at Laura. Halimbawa na lamang na libro. Pang-apat, pagsulat o writing. Sinatawag din sa Ingles na writing. Kakayahang itong magpahayag ng saloobin sa inyong sinusulat. Halimbawa, paggawa ng liham, tula o sanaysay, o ulat sa iyong minamahal. At ang panglima, maaari mo bang basahin, Ginoong Maniago? Maraming salamat. Ang panunood o tinatawag natin sa English na viewing or watching. Ito ay ang kasanayang umunawa at suriin ang mga impormasyon nakikita o napapanood tulad ng video, pelikula, at patalastas. Halimbawa na lamang nito, class, ang iyong panunood ng pelikulang may aral at pagtatalakay sa nilalaman nito. Naintindihan lang ba ang ating talakayan? Ang ating leksyon ngayong 5 makrong kasanayang Filipino. Naintindihan lang ba? Mabuti. Ngayon, magkakaroon tayo ng aktibidad. Papanggatin ko kayo sa 3 pangkat. Magsisimula magbilang kay Ginoong Alberto hanggang kay Binibining Zoilo. Maaari na kayong magsimula magbilang. Ayan. May mga numero na ba ang lahat? Mabuti. Ngayon, pumunta na kayo sa inyong kagrupo. Dito ang unang hanay, pangalawang hanay, at pangatlong hanay. Ang gagawin nyo ay magsasadula kayo. Mayroon akong ibibigay sa inyo na kinakailangan nyong gagawin o kinakailangan nyong isasadula. Pero bago yan, mayroon akong rubrics na ibibigay sa inyo na kinakailangan nyong sundin. Ayan, maaari kang pakibasa lahat. Naintindihan lang ba? Ayan, bibigyan ko kayo ng 6 na minuto para makapaghanda at 3 minuto upang makapagpresenta. Maaari na kayong magsimula.
Kamusta kayo, unang pangkat? Okay lang ba? Mabuti. Bakit ang ingay ng pangalawang pangkat? Hindi ba mayroon tayong alituntunin na kinakailangan sundin? Yan. Pangatlong pangkat. May problema ba? Mabuti. Ayan, tapos na ang ating 6 na minuto sa paghahanda. Ang unang magrepresenta ay ang unang pangkat. Ngayon, mahusay, magaling. Bigyan natin ng 5 palakpak ang unang pangkat. 1, 2, 3, 4, 5. Pangalawang pangkat, kayo naman. Mahusay. Bigyan natin ng 3 palakpak at 3 padyak ang pangalawang pangkat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. At ang huli ay ang pangatlong pangkat. Ayan, maraming salamat. Palakpakan natin ang inyong mga sarili. May naintindihan ba kayo o mayroon ba kayong nakuha batay sa inyong ipresenta sa harapan? Yan ang pagtutulungan. Ano ba? Kooperasyon. Mabuti kung mayroon kayong natutunan. Ngayon, mayroon ba kayong mga katanungan batay sa ating tinalakay kanina lamang? Wala. Kung ganon, ako ang magtatanong. Mayroon akong mga mahiwagang kahon dito. At mayroon din akong kahon na narito ang inyong mga pangalan. Kung sino ang mabubunot ko na pangalan ay siyang kukuha ng 3 mahiwagang kahon. Pipili sa 3 kahon at siya ang magsasagot sa mga mahiwagang katanungan. Handa na ba lahat? Okay. Unang pangalan. Binibining China. Saan bang kulay? Eto. Narito ang iyong katanungan. Bakit mahalaga ang palagahan ang paggamit ng wikang Pilipino sa epektibong komunikasyon sa araw-araw na kipag-ugnayan? Maraming salamat. Pangatlo, Ginoong Maniago. Saan ba? Ito. Narito ang iyong katanungan. Paano nakakatulong ang 5 makrokasanayan sa pagpapabuti ng ating kakayahang makipagkomunikasyon sa wikang Pilipino? Maraming salamat! At ang panghuli, Ginoong Alberto, narito ang iyong katanungan. Paano nakakatulong ang pakikinig sa mas epektibong pag-unawa sa mensahe ng kausap? Mahusay! Tunay nga na kayo ay nakikinig sa ating tinalakay kanina lamang. Ngayon, magkakaroon tayo ng pagsusulit. Kumuha kayo ng isang kapat na papel at sagutan ang ating mga tanong. Yan. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para makapagsagot. Ayan, tapos na ang ating 5 minuto. Maaari nyo nang ipasa ang inyong mga papel sa harapan. At ako na lamang ang magwawasto nito. Ayan. Ngayon class, maaari bang kunin ang mga kwaderno nyo at isulat ang ating takdang aralin? Ayan. Tapos na ba magsulat? Mahusay.
Ipasa niyo ito ang takdang aralin sa sunod nating pagkikita. Mayroon pa kayo natutunan, class, ngayong umaga? Mahusay! Nawa ay magagamit nito sa pang-araw-araw ang ating natutunan ngayong umaga sa ating leksyon. Ngayon, class, paalam at maraming salamat.